Genesis kasi nga po ayon sa meaning ng Genesis, ito po yung pinagmulan. Genesis means the beginning. Ito po ay isang Griegong salita. Hindi naman kasi ito ang original na salita. No? Sa Bible translation natin, ito ay may pangalan Genesis. Makita po ninyo dito mga kapatid, kahit na wala po tayong kinalaman dito, dito po ay pinakikita kung paano nagsimula ang mga anak ng Diyos. No? Sa bayang Israel, kung paano po tinaguyod ang pamilya, ang iba't ibang klase ng talinong ipinagkaloob, at makikita po ninyo rito, kasi ang pinag-uusapan na po rito, mahaba ng ating pinag-uusapan, amen? Dito sa parting ito na po yung last, kaapu-apuhan na po ang pinag-uusapan. Kasi sabi po ng Panginoon, ang pagpapala ay sa iyo, sa iyong mga anak, hanggang sa iyong mga apo. So hindi lang yung para sa iyo eh. Ito ay aabot sa 4th generation at ang pinag-uusapan natin ngayon ay mga apo na. At makikita natin dito mga kapatid na ang pagkilos nila kakaiba. Pero ang ating natitiyak, ito po ay may guidance buhat sa ating Panginoon Diyos. At isa lang ang aking masasabi rito. Sa buong istorya ito mga kapatid, nakikita ninyo kapag kayo ay guided ng Panginoon, ang tunay na pagpapala po ay sa inyo. Ano man ang gawin ng sanlibutan, mananaig pa rin ang plano ng Panginoon Diyos. Dito mga kapatid, pagamat hindi pa man tayo natatapos dito, pero si Jacob nagkaroon po ng 13 anak. Ang dami. No? 12 lalaki at 1 babae. At ito po ang naging bayan, bumuo sa bayan ng bansang Israel. Amen. Sa kasalukuyan, buhay pa po ang bansang Israel. At katunayan, binomba nila yung Iran. No? Ito, kaya ito'y maganda rin na, hanggang ngayon ba, kumikilos pa ito? Yes. Ang latest nyo, kagabi, binomba na po nila yung bansang Iran. Nakikita natin na hindi pa talaga natatapos ang pagsubok ng bayang ito mga kapatid. Ba't natin pinag-usapan, Pastor? Kasi po, hindi man tayo sa bansang Israel, ito po ay kaugnay sa mga propesiya na mangyayari po ito sa huling araw bago muling bumalik ang Panginoon sa Kristo. Kung nababalitaan ninyo ganyan yan mga kapatid, ito ay magandang palatandaan na tuloy-tuloy pa rin ang prophecy. Diba, binanggit po ito sa Matthew 24, 2,000 years ago, na sa huling araw magkakaroon po ng mga gera, mga digmaan, at hindi lang yan, mga alingaw-ngaw yan mga kapatid. At kahit nga po itong bansa natin ay medyo nag-i-involve, alam niyo sa China na yan, no? sa West Philippine Sea, yung mga bagay na yan nangyayari, para patunayan sa atin na hindi po nagbibiro ang Biblia at salita ng Panginoon Diyos. Mangyayari ang itinakda ng ating Panginoong Diyos. Okay? Itong binabasa natin, halos 6,000 taon nang nakalipas, no? O mahigit pa, pero nakikita natin ang impact nito mga kapatid hanggang sa ating kasalukuyan. Kaya nga sana po, manatili tayong nakasubaybay kapag habang nangyayari yan, ay nakikita natin na buhay po ang Diyos at pinatutupad po ang kanyang pangako mula pa noon sa ating mga ninuno hanggang sa ating panahon. Amen. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa araw nito, sa pagkakataong ito, Panginoon. Na muli kami nakakaitipon bilang membro po ng church na ito. Membro ng katawan mo, Panginoon sa Kristo, na siyang tinupo sa krus. Araw na ito, Lord, wala po kami ibang dalangin, kundi manatili po sa amin ang inyong gabay, ang iyong pag-iingat. Higit sa lahat, ang karunungan nagbubuhat sa iyong mga salita. Ito, ang aming magiging gabay sa buhay na ito, Lord. Maiksi po ang buhay namin sa tiktik na ito. Ngunit, ang lahat ng oras o lahat ng panahon ay magamit namin. Pag-unawa sa aming sariling panahon ito at pagkakataon, nawa matapos po namin ang mensahe, ang pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat sa amin. At sa araw na ito, sa aming pong Bible study ito, muli po po ninyo kaming gabayan upang lalo po kami matuto at lumalim sa aming pananampalataya. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Alam nyo, maganda rin po nababanggit nyo, nababasa yan kasi itong ating pinag-usapan. Dito na sa New Testament, halos
tagal na, ilang libong taon lumipas, hindi po talaga nagbabago ang mensahe ng Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos po, wala po siyang timetable, wala po siyang time limit. No, hindi po nagbabago ang kanyang plano, panukala. At dito nga po, nagkaaral po tayo sa aklat po ng Efeso. At makikita po nun dati, sabi doon, sa pinag-aralan po, mga iba wala rito, ang sabi dito, dati raw, hindi tayo kabilang sa mga, naalala niyo, sabi rito, sa chapter 2, verse 1, balikan lang natin as review, nung una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway sa kasalanan. Verse 2, sinunod ninyo noon ang masasamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Sabi pala, ang espiritong naghahari sa mga taong soil. Verse 3, tingnan, dati tayo'y kabilang sa mga ito, nabuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan ang pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupukutan. Naintindihan niyo mga kapatid? Dati raw, hindi tayo kasama sa bansang Israel at hindi naman talaga tayo Israeli. Pero nakita natin na kahit ganoon sa takbo ng istorya, makita natin na kumikilos yung plano ng Panginoong Diyos. Sa bandang huli, kasama pala tayo. Amen ba mga kapatid? Kung kasama pala tayo, maraming salamat sa Panginoon dyan. Kasi, ito na nga. Sabi rito mga kapatid, yung mga Israelitang pinag-aaralan natin thousands of years ago, at tayo bilang Pilipino, ngayon ay pinag-isa na. Wala na Israelita, wala nang Hinti. Lahat ay isa na sa ating Panginoon. Ang pagaganda po niya. Andiyan ay isang magandang inspirasyon na hindi po nasasayang ang ating pananampalataya, ang ating pagsisimba sa ating Panginoon. Amen? O, ayan. So, hindi man tayo Hudyo, ngayon kabilang na tayo. Sabi rito mga kapatid, sabi rito, verse 17, naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ano ang kalagayan natin nung una? May dalawang lahi, Israelita at mga hintil. Amen. No? Huwag nating aangkinin na tayo lang po ang mga anak ng Diyos bilang Kristyano, hindi po. Nagsimula po yan sa bayang Israel. Sabi noon, hindi tayo dati bayan ng Diyos. Gagaling po ang Diyos dahil hindi tayo kasi po mga hintil nung araw, hindi po yan sumasamba sa tunay na Diyos. Ang sinasamba po nila, puro mga idols. Amen. Pero ngayon, ibinukas ang pagkakataon sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, naging bayan na po tayo ng Panginoon nang dahil sa ating pananampalataya. Amen. At nang dahil tayo po ay nasa kabilang na tayo sa sambahayan ng Diyos, huwag naman natin kalimutan yung mga pinagmulan. At ito po yung mga Israelita. Tulad ng ating nabanggit sa bagong balita, sila po ngayon ay nasa gera na naman. Hindi na natapos. Kawawa nga po yung bayang yan mga kapatid, kasi nandun yung sa prophecy talaga na sa huling araw, mapapasabak talaga sila sa gera. Kasi nga, alam niyo kung bakit? Very simple reason. Wala pa rin halos tumanggap sa bansang Israel. Hanggang ngayon, even the United Nations na, ang acknowledgement nila sa bansang Israel, questionable pa rin. Ayaw pa rin nilang tanggapin yun. Sapagkat ang tingin nila sa Israel, nang agaw lang ng lupa sa Middle East. Amen? Kaya yung mga katabing bayan yan, ganun pa rin ang mindsetting, hindi amin itong lupang ito. At kung tingin na naman biblically, hindi naman po talaga. Amen? Di ba? Kasi dating may nakatira, 7 tribo po ang nakatira doon sa Kanaan. Bago sila dumating, may taong na po ron. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi, yan ang ibibigay ko sa inyong lupang pangako. Kaya nung nandun na yung mga Israelita, kabilin-bilin na sa kanila, huwag kayong mag-aasawa ng tagaro. Tiga sa ulo, nag-asawa, nagkagulo tuloy. Hanggang ngayon, yung kaguluwang yun, nandito pa rin po sa panahon natin, 2026 na po. Amen. Kaya po ganitang Iran sa Israel, dahil po dyan sa ganyang mga, ang gagawin naman ng Israel,
Sa kanila, ang isip pa rin na Israelita ngayon, sila bayang pinili ng Diyos. Lalabang kami kasi kakampi namin ng Panginoon Diyos. At mautak din naman ng US, mga kapatid, alam kung sino ang kakampihan. Siyempre, kakampi sila doon sa inakala nilang bayan ng Diyos. Ayan. Kahit anong gera, magkakampihan. So, sino ngayon? Ito na, papasok naman tayo sa panibagong gulo. No? Ito ay nangyayari para maipakita na patuloy pa rin ang struggle ng bansang pinili ng Panginoon Diyos. Amen. At ang masaklap pa rito, para na rin tayo mga Israelita, kabilang tayo sa bayan ngayon ng Diyos. So, magkakaroon tayo ng konting problema yan. Physically, baka ma-involve din tayo. At kung ano, sana naman po hindi. Pero yun yung sinasabi ng Panginoon, sa huling araw, magkakaroon talaga ng gera bago dumating ang Panginoon Kristo. So, please be prepared. Kaya nga po tayo nagtuturuan nang sa ganon, magkaroon tayo ng knowledge and wisdom paano harapin ang mga pagsubok na ito. Amen po mga kapatid. So, tuloy po tayo. Amen. Kung may question kayo, pwede ninyong itanong. Nandito na po tayo sa verse 19. Verse 19, mga kapatid, ng chapter 2 ng Epeso. Ang Epeso po ay isang church na hintil. Hindi po sila mga Israelita. Pero ito ang sa makatuwid, sabi rito, hindi na kayo dayuhan, ayan na, o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinilang ng Diyos at kabilang na sa kanyang sambayan. Pakibasa nga sa English yan din. Nakuha na ba? 19. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints in the household of God. Okay, household. Yan, dyan natin kinuha yung ating God's household. Ito nga. Ba't walang kumuha mo? God's household. Kabilang na raw tayo sa sambayan ng Diyos. Ano ang sa sambayan ng Diyos? Nabanggit na po kanina, sabi, hintil na malayo sa Diyos, yung Hudyo malapit sa Diyos. Yun ang ano dati yung hintil, malayo daw tayo sa Diyos. Pero yung mga Israelita, malapit sa Diyos. Sakit Sakit ang gabi. Pagdating sa Diyos, wala pa na. Pero sabi ron, hindi na ganun ngayon. Tayo ngayon, dahil kay Kristo, because of Christ, tayo'y kapwa makakalapit na sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. And verse 19, yung binasa natin sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa. Naintindihan po ninyo mga kapatid. Bayan na rin tayo ng Diyos. Pero hindi po natin dapat kalimutan yung Israelita. Karamihan po kasi sa religion, sorry to say, iba po takbo ng utak nila. Basta kami ang original. Kami ang pinili ng Diyos. Wala na. Narito na ngayon ang bagong Israel. Mapapakinggan yun eh. Nandito ng bagong. Wala po ganun mga kapatid. Pag narinig nyo yung mga kapatid, ibig sabihin, there is something wrong sa kanilang pagkaunawa patungkol sa nangyayari sa daigdig nito. Hindi pa po nawawala ang Israel. Nandun pa rin po yan. Hindi po rito bababa ang Diyos sa Pilipinas. Doon pa rin po sa Israel. Nandun pa rin. Nako, kung inyong susubaybaya, makikita nyo, ang dami na nilang preparation sa pagbabalik ng Panginoong Diyos. Tapos sinasabayan naman ng mga Pilipino rito. Kaya kasi sinasabi Pilipinas, dahil dito ang dami mga kulto rito. Ako, ang tunay na lingkod ng Diyos, sabihin nila. Kulang na sabihin na sila yung si Jesus. Meron pa nga nagsabi na bumalik na si Jesus at siya na nga. O nasaan siya ngayon? Yun, nakakulong. Hulaan nyo kung sino yung mga kapatid. Yun, nakakulong ngayon. Nakulong si Jesus. Siya daw ay matagal na. Kaya ito nga mabigat. Sabi rito mga kapatid. Hindi. Sa makatawid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayan. Verse 20. Paano mo malalaman na kayo ay nasa Panginoong Diyos? Ito po ang isang palatandaan. Kayo itinayurin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Mahirap po yung intindihin kung wala kang background pagdating sa Bible, biblical analysis. Kasi po ito mga kapatid, alam pa ninyo kung anong trabaho ng Panginoon sa Kristo? Ma-verify sila. Kasi usually, ang alam natin sa ngayon, lalo na kung Trinitarian ka, kung Trinitarian ka, sasabihin mo siya yung God the Son.
May God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pag UPC ka naman, oneness, si Kristo, yun yung Diyos. Siya din yung Ama, siya din yung Espiritu Santo. Amen. Kung dual ka naman, ang Panginoon sa Kristo ay, ang Ama, ang Almighty God, ang Panginoon sa Kristo naman, Mighty God. Kikita nyo, napakaraming mga variation na ganyan. At kung ano-ano pa mga kapatid. Well, hindi po ako magko-comment yan. Ang masasabi ko lang, yun ang kanilang mga paniniwala. Amen. Pero ano nga ba ang Panginoon sa Kristo? Sino nga ba siya mga kapatid? At ako naniniwala na marami sa Kristiyano ang hindi nakaiintindi kung ano nga ba ang Christianity. Sino nga ba sa iyo? Ante, tanungin mo na, ang Panginoon sa Kristo. Sa kasalukuyan po ata. Tata, binginin mo yung ating ano. Yung baka hindi pantay. Pero nakatapat. Okay. Hindi nakatapat lang. Ha? Hindi ito. Sa'yo, sister. Tagapagligtas. Oh, sa'yo. Ha? Tagapagligtas. Oh, sino pa? Oh, sister. Oh, dito. Sa... Sabi, ano yung isang pa? Yan, tayo. Oh. Oh, kita. Sa'yo, sino si Kristo? Sabi, tagapagtama naman. Daan. Katotohanan. Pastor Rita, sino sa'yo si Kristo? Kapagligtas. Yan. Tama po yung mga tinura nyo. Sana nga po naiintindihan. Kasi sa iba, hindi po Hindi ganun ang takbo ng isip. Okay. Dati hindi ko rin naman po yan naiintindihan. Ano po mga kapatid. Pero nung pumasok ko sa barangay, doon ko ba naiintindihan? Baliktad sabi. Nung nandun ako sa barangay, tapos pinag-uusapan namin ang patungkol sa batas. May mga tatlong bagay tayo nakikita pala sa batas, di ba? Meron tinatawag na prosecutor. Ito yung mga taga-usig. Meron naman sa depensa. Sila po yung pinagtatanggol nila ang kanilang mga sariling karapatan. Amen. Tapos judge. Sila po yung naghahatol kung alin ang tama at mali at kung sino ang dapat parusahan o hindi. Amen. Yun yung tatlong ano ng batas mga kapatid. Amen. Tayo, pag makasalanan ka, ano tayo? Sino ang prosecutor natin? Sinong sinong nagdadala sa atin sa husgado? Kung makasalanan ka. Hindi naman pwede magulang. Di ba? Kasi magulo, tagapagtanggol nyo, kahit mali na nga yung anak, hindi, tama yan, hindi yun. Sino? Yung magulang din, minsan makasalanan din. Sino prosecutor natin? Sino taga-usig natin? Yun, siguro, alam mo rin nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo, baka yun ang taga-usig. Sino taga-usig natin? Angelo. Ito, mag-aabogado yata ito, hindi lang natuloy, Kilala niyo yan kung sino taga-usig. Sabagay, baka hindi lang ninyo na-realize. Isa lang po ang taga-usig sa daigdig na ito. Si Satanas. Siya po taga-usig. Amen? Kahit mukhang Satanas yung kapitbahay natin, asawa natin, kung sino man yan mukhang Satanas, hindi po yan ang taga-usig. Yan ay isa rin sa inuusig, hindi lang nila alam yan. Dapat talaga, medyo alam natin ang scope ng kasalanan, pagkakasala. Sa daigdig na ito, ang taga-usig isa lang, si Satanas lang na. Amen. At habang nagkakasala ka, anong ini-expect mo, mga kapatid, na sasabihin ng judge? Kita nyo may martilyong gano'n, yung sa pag pinukpok yun, anong ibig sabihin? Pag pukpok mo nun, finality yun, pag pinukpok na gano'n.
Ano sasabihin ng judge kapag nagkakasala ka? Dalawa lang. Guilty or not guilty. Eh, nagkasala ka. Usually, ano dapat na aasahan mo na? Guilty. Sino sa atin ang hindi nagkakasala? Kahit nung araw pa, o siguro ngayon, baka kaunti na lang. Pero, definitely, lahat tayo nagkakasala. Now, what do you mean? Let's define sin. Ano ba ang sin? Miss the mark. Ha? Binatukan mo sa ganito. Miss the mark. Driver ka, hindi ka nagsukli. Kasalanan ba yon? Ano ang basic meaning ng sin? Miss. Okay, you miss the mark. Amen. So, hindi ganun kagrabe sa iniisip mo. Amen ba mga kapatid? Kung baga may target naman talaga, hindi mo lang siya mahit. Yun yung kasalanan. Kung identify mo yung kasalanan, hindi ka ganun kasama. Amen ba mga kapatid? Ang kasalanan kasi, i-align mo lang sa na yung target. Amen ba mga kapatid? Ang masama, wala talaga siyang target. Tira lang siya ng tira. Naintindihan niyo mga kapatid? Yun ang kasalanan. Yun yung masama. Iba yung sinner, iba yung evil one. Ang evil one, wala na pong pag-asa yun. At yun ay si Satanas at ang mga demonyo. Ang sinner, makikita natin ngayon, meron palang pag-asa pa pala. I-align niya lang sa target yung ano niya, okay na. Amen. Ang problema, hindi nga natin matamaan yung target. Bakit hindi natin tamatamaan yung target? Sino sa inyo marunong magpana, bumaril? Para matamaan mo yung target, anong gagawin mo? Ha? Sipatin mo ng gusto. Tama? So, hindi mo kagad pwedeng kalapitin yung baril o ano. Ano pa? Sige, kayo sumagot. Focus. Ha? Focus. Focus. Yan. Kailangan ng focus yan. Galing. Ano pa? Concentration. Concentration. Tama. Ganda na sinasabi nyo. O ano? Ha? Practice. Ayo! Yun lang yung kulang. Kahit i-focus mo pa yan, pag wala kang practice, what is practice? Subukan mo. Ha? Kung tatama. Pag ganun, concentrate ka pa, hindi pa rin tumama. Ha? Focus ka, hindi pa rin tumama. Pero sinubukan mo mag-practice, isa, dalawa, tatlo, hanggang sa ma-perfect. Ano yung perfection? Ano yung ibig sabihin ng perfection? Walang mali ba? Perfections mean complete. Na-kompleto mo yung training, na-kompleto mo yung panahon, na-kompleto mo ang lahat ng bagay. Amen. Okay, sa education, punta tayo. Bakit meron tinatawag na doctorate degree? Ay, master's degree? Doctorate degree. Mataas na yun. Ano bang tinapos natin? Degrees. Bachelors lang. Amen? Bachelors ka lang. Bakit natapos mo yung, ano yung bachelors? Natapos mo yung alin? Alam mo yan, ha? Curriculum. Curriculum. Nang alin? Basic training lang yun. Nag-aalala ko ng mekaniko, gumraduate ako. Ibig ko sabihin, alam ko na lahat ng pagkukumpuni ng pagiging mekaniko? Hindi. Kahit electrical ka, di ba? Electrical engineer. Natapos yung ibig ko sabihin, master mo na yon? Hindi rin. Yun yung basic training. At least natapos mo yung lahat ng requirements. Ngayon, para maging focus ka, anong gagawin mo? Magmamaster ka. At pag nagmamaster ka, kung mo ma-realize, ay kulang pa pala yung pinag-aralan.
Tapos kung graduate ka ng master, marirealize mo, meron pang isang degree na pinakamataas sa dulo, doctorate degree. Ano ang doctorate degree? Yung time na pinagsama-sama mo lahat ng knowledge, pati experience. Kaya ang lahat ng doctorate, matatanda na. Maliban lang kung ikaw ay extra, yung taas ng IQ mo, ganun naman. Pero ilan lang yun, 2, 3, ganun lang. Pero sa normal procedure, ganun yun. Amen. Marami sa Kristiyano, mga kapatid, at ito po ay kasama sa ating observation, pag sinabi mo Kristiyano ka ba, nagiging perfecto ka na ba? Hindi. Ang dami mo pa rin mga shortcomings, nagkakamali ka pa rin, nagkakasala ka pa rin. Amen. But it does not necessarily mean ikaw ngayon ay namumuhay na sa kasalanan, hindi na. Pag ganun-ganun ka lang kati, balik na naman. Nakakabalik ka. Amen? Yung weakness, hanggang sa ma-perfect mo yun. Kailan mo siya na-perfect? Everybody agree, sabi nga, at the age of 70, doon lang magsisimula ang wisdom. Naku po, ang tagal pala, no? Eh, sabi, Pastor, life begins at 40. Tama po yun. Yun yung start. Pag 40, medyo start lang yun eh. Tapos pag nag-50 ka, mga nakaranas yan, nag-iiba na po. Sino dito ang 40 na? Pataas. Di ba? Nag-iiba na. Pag nag-50 kayo, lalong mag-iiba yan. Pag 60 na, tawag natin senior na, iba na ang takbo ng ano. Siyempre, hindi yung masasagot ng hindi pa 60. Ako, hindi ko masasagot yung 70. Wala pa ako sa 70. Pero ang alam ko, pagdating ng 70, true wisdom exists. Doon lang magsisimula. Eh, may 80 pa. May 90 pa. At yung pinakahintay ng bansang Pilipinas na 100, nagbibigyan na ngayon ng 100. Sabi ng iba, aanuin mo pa yung pera kung 100 years old ka na, makakapag-shopping ka pa. Eh, syempre, hindi na nga. Hindi na yung para sa'yo. Para na yung sa mga nag-aalaga sa'yo. Hindi mo naman kaya bumili ng gamot. Hindi, para doon na sa mga ano yun. Wala na yung nababangitan natin. So, gano'n ang sequence. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, ilang taon daw ang ibinigay sa tao para siya mabuhay? 120. Amen? Sa ngayon, sa kasalukuyan, 30 pa lang todas na. Ito naman, doon sa Facebook na lang, puro condolence. Pag tingin naman, ang pabata pa nito Ang gaganda pa, ang pupo, di ba naman, matay na. At ang pinakalulungkot ngayon, anong latest sa Pilipinas ngayon? Estudyante pa lang, Sister Riga. Namamatay na. Meron sa classroom, binugbog, nagkaroon. Meron na itapon doon sa kusuran. Meron ni-rape ng tiyuhin, ni-rape ng... Sabi ko, ano ba na nangyari? Pabataan na ng pabataan. Hindi ko lang sabihin, mga kapatid, yung case ng mga ganyan, dire-diretso lang yan. At tayo mga Kristiyano, kung hindi tayo mag-iingat, madadali rin tayo. Ang pagiging membro ng church, kaya nga masabi rito, sa Great Commission, ano ang Great Commission? Preach the gospel. Pag na-preach, ano ang susunod? Hindi po nagtatapos sa preaching. You have to teach them. What do you mean by teaching? Make them disciples. What do you mean by discipline? Discipline means to teach. Tuturuan mo pala. Saan? Sumunod sa lahat ng ipinag-uutos, sabi ng Panginoon. At kasama ninyo ko hanggang sa dulo ng sandali. Sa education, tayo mga educator, alam natin ang philosophy ng education is life. Habang nabubuhay tayo, hindi tumitigil ang pag-aaral ng pagsagot. Habang tumatanda tayo, nare-reach natin yung level ng Amen. Matagal na proseso. At kung hindi gagawa ng paraan ng Panginoong Diyos, everybody will be guilty. Madja-judge tayong lahat ng guilty dahil hanggang ngayon, hindi pa tayo perfecto. Marami pa tayong weaknesses, marami pa tayong pagkukulang. Amen. So, anong mangyayari sa atin? Kahit ano palang gawin natin, pagdating sa hukuman ng Panginoong Diyos, ang pronouncement sa atin, guilty. Di ba kayo nakahalata? May isang patay na. Di ba patay na? Okay, nasa purgatorio yan, sabi niya. Anong gagawin lang nasa buhay pa rin? Pagdarasal.
Bakit ka pinagdadasal, pinapanalangin? Umapi na. Di ba? Nasa purgatorio na. Anong panalangin? Narinig naman natin sa mga panalangin ninyo. Lord, nasa kabilang buhay na, papalain mong kaluluwa nila. Umaapi na pa eh. Bakit? Alam nyo, yung masakit na katotohanan, napapatunay na ang kamatayan hindi ibig sabihin katapusan.